Magandang araw po sa ating mga tagapagsubaybay. Welcome po sa ating programang APAP Batangas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ako po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio at kasama ko po ang aking mga ipinagmamalaki at ginagalang na kaibigan. Galing po sa Rotary Club of Lipa South, si Past President Dingandal, ang President po ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, si President Ped Calao, at po ang Vice President po ng Rotary Club of Lipa South and also the Vice President of Batangas Chamber of Commerce and Industry, si Mar Amparo, at ang namumuno po ng Pension and Gratuity Management Center po ng buong Armed Forces of the Philippines, si Colonel Rolando Junco, at ang Group Commander po ng 740th Combat Group, si Colonel Arnel Villarreal, kasama po si Meds Kehanding at ang President po ng Federation ng Urban Poor dito po sa Lipa City, si Butch Nares. At ang ating mga kabataan, headed by Camille Tumesa, at ang ilan po natin mga volunteers na siya po nagpapatakbo ng ating programang APAP Batangas. Ngayon pong araw na ito ay napakahalaga ho ng ating pag-uusapan sapagkat gusto ko ho na itong programang ito ay once and for all ay mailinaw na natin sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay sapagkat ito for several months already ay ito na yung pinag-uusapan natin halos sa lahat ng corners dito po sa Lipa City. And this time we are very lucky dahil full kumbaga sa military naka fully manned yung ating programa with the staff from the city government. At gusto kong pasalamatan si Mayor Sabili sa kanyang pagpapadala dito sa kanyang mga staff para ma-engage ng ating mga kasamahan. And ito ay maipaliwanag po natin sa ating mga kabayan. And kagabi ho ay tinawagan ko rin po yung ating ibang mga councilors just to make the presentations somewhat like mabalansin natin, but may mga engagement po na prior yung ating mga ibang mga konsyal. But anyway, halos lahat naman po ng mga ina-advocate ng mga councilors natin na nag-push din ng interest ng mga constituents na kanila pong nirepresent ay napakinggan na rin po ng aking mga kasamahan. And I'm sure yung ating mga kasamahan po dito ay sila po mag-represent ngayon para maitanong itong mga bagay-bagay na ito sa ating mga guests ngayong araw na ito. Mga kaibigan, kasama po natin sa ating palatuntunan ang City Treasurer po ng Lipa City, si Dodo Rosales, at kasama rin po dito ang ating City Administrator, si Attorney Leo Latido, at si City Councilor Attorney Doming Mauhay ay kasama rin po natin ngayon. Ito po ay isa po sa mga respetado po nating councilor sapagkat yan po ay dati po naming Colonel sa Philippine Air Force at maraming mga tagahanga po yan sa Philippine Air Force. And dito rin po si Councilor Avior Rocafort. And dito rin po mga kaibigan ang City Planning and Development Coordinator, si Lorna Africa. At dito rin po si Dr. Corazon Sabili, ang City Health Officer. Pasensya na po kayo at galing po ako sa Bicol. Talagang hindi ko maiwasan na magkaroon ho talaga ng accent na Bicolano. And then dito rin po ang City Budget Officer po na si Elvera Lingaw at ang City Accountant po na si Judy Makasait at ang ating pong City Social Welfare and Development Officer po ng Lipa City, si Teresita Pesa. At kasama rin po natin ang kapatid po ni Colonel Nilo Dibaculangan, isa rin po sa mga opisyal po ng dating opisyal po ng Philippine Air Force, si Ma'am Cecilia Dimaculangan Maranan. So mga kaibigan, siguro ang unang tatanungin ko dito ay yung ating mga city councilors sapagkat sila po yung direktang nakipag-usap sa mga tao at kayo rin sin ang direktang nakipag-usap sa ating city mayor dahil kayo po ay
parang kayong nag-serve as interface ng mga tao sa baba at yung ating tao sa taas. So baka pwede kong maitanong po kay Attorney Mauhay kung ano na po ang outcome, ano po ang resulta po ng ginagawa po nating mga public hearing ho sa iba't ibang sektor dito po sa Lipa City at nakailan na ho ba tayong hearing dito sa project na ito? Magandang umaga po sa inyo lahat, sa ating mga kasama dito sa APAP Batangas, sa kanilang pamunuan at sa mga kasama. Tungkol po dito sa proyektong ito ay ang very crucial na stage ay bukas ho sa pag-session ng Sangguniang Panlunsod. Kami ho ay sumusuporta dito, lahat ng nandito ay sumusuporta sapagkat naniniwala kami na ito hong proyektong ito ng pamahalaan ay makatutulong sa ating mahihirap. Tungkol doon sa public hearing na itinatanong po ninyo, marami na ho kaming public hearing na ginanap tungkol sa bagay na ito. At ang marami ho ay yun ng aming committee hearing. Dito ho sa public hearing noon nung isang araw, ay napatunayan po na napakaraming taga rito sa lungsod ng Lipa. Sir, para masundan lang po ng ating mga tagapagsubaybay, yung ginagawa po ba nating public hearing ngayon is all about what? Ito ho ba ay tungkol na ho sa... para masundan lang po, kasi gusto nga palang pasalamatan po yung Public Information Officer po ninyo because nung last week ho ay nag-extend po siya ng invitation sa APAP Batangas na i-cover yung last public hearing po ninyo. But that time, I was in Tarlac attending the Balikatan exercise. So wala pong naipadala kami na tao na pwede hong mag-attend doon sa inyong committee hearing. The last committee hearing ho was all about what ho? Was it all about 300 million na inuutang ho ng city government or yung 900 million pesos pa rin ho na gusto natin na i-apply as credit line? Ito pong public hearing na ito ay sumisentro sa approval ng ratification ng contract executed by the city mayor and the PNB na kinakailangang umutang ang lungsod ng Lipa ng 300 milyon para ipagpapagawa ng hospital. So nasa 300 million pesos na ho tayo. Nandun na po tayo sir. sa 300 million pesos. Wala na po yung 900 million na sinasabi ng iba na nalalakihan sila. So straight to the point na tayo, sir. Ano po ang outcome noong last public hearing po ninyo? Sa akin pong palagay at ako na may nandoon, ay halos lahat ito isumusuporta dito sa public hearing na ito doon sa mga hangarin ng city government na makautang tayo ng 300 million. Okay. Idagdag ko lang kasi ito ay one time napakinggan ko to sa kabilang side na yung committee na nagkakandak ng hearing daw is not supposed to be the city council, what do you call that, committee na dapat nag-conduct nung hearing na ito. Tama po ba yun, yung nakakarating na informasyon sa amin, sir? Sa akin po palagay ay hindi po tama yung sinasabi at nakuha po ninyong information. Because during the session of the Sangguniang Panlunsod, it was referred to two committees, Committee on Appropriation and Committee on Laws. The public hearing which we held recently referred to the public hearing conducted by the Committee on Appropriation without prejudice to the public hearing or committee hearing to be undertaken by the Committee on Laws. We respect the right of the Committee on Laws para mag-conduct ho ng kanilang public hearing. Pero to say that it would be improper for us to conduct a public hearing by the Committee on Appropriation, I believe it's not proper and according to our rules and regulations, Sangguniang Panlunsod. Okay. It is proper because it was referred to us, Committee in Appropriation. Sir, since the
The committee hearing was all about appropriations. Ano po yung mga pinag-uusapan? Baka pwede ho natin i-update yung mga nakikinig ho natin ngayon. Kung ano ang laman noong public hearing natin on appropriations. Ito pong public hearing na ito, ay ito ho ikon lamang yun yung pagraratipika ng kontrata. Nakalagay na ho doon yung amount kung magkano ang in-enter ng city government sa PNB. Yun lang ho ang pinagtalakayan dito sa aming public hearing. Kung ito ay aaprubahan ng kontratang ito o hindi. Okay. So, siguro yung aking mga kasamaan po dito ay in the course of our discussion ho, ay baka pwede na ho nating ma-interview na rin or mapapagsalita yung ibang mga staff po ni Mayor. But for the meantime, gusto ko lang muna pong ibigay sa aking mga kasamahan para sa tigi-isang tanong po nila para sa ganun ay maipasok din po nila yung mga points na gusto po nilang i-raise before our panelists from the city government. But before them, si Councilor Abir muna ho. Hello. Magandang umaga po sa inyo, Colonel, at sa atin pong mga tagapakinig sa mamamayan po ng lungsod ng Lipa. Para lang po dagdagan yung ating pinag-uusapan at yung sinabi po ni Consel Attorney Dominador Mauhay, lilinawin lang po namin na ulitin po namin na yung 900 million omnibus credit line ay lumabas sapagkat binigyan po ng sangguniang panglungsod sa pangunguna po ng Committee on Laws ng authority, babasahin ko po resolution authorizing the local chief executive to enter and negotiate into a contract of loan with any financial institution to be used for the construction of a city hospital subject to the ratification of the Sangguniang Panglungsod. Number 2, solid waste management system. Number 3, 5-story parking building. Number 4, Coliseum and Sports Complex. And number 5, theme park. Kaya tayo po ay nagkaroon ng 900 million omnibus credit line. Ngayon, kaya Councilor, po... with your indulgence, we'll just probably discuss that on the next forum na lang siguro. Let's just first focus doon sa 300 million para at least yung ilan natin mga staff dito ay makapagsalita. Dahil medyo mahaba-haba na usapin yung tungkol sa 900 million. And sir. beside, hindi na yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Ang concern natin ngayon is on the 300 million pesos na hinihingi po ng city government ngayon para yung hospital ay may construct na yan at kung mayroon kayong mga target date na dapat matapos yan ay magawa na yan. Because ngayon ay yung mga pundasyon ay isinalagay na ata at nakapaggastos ng city government na umaabot ng 15 million pesos. 13 million pesos. So, siguro doon na muna po natin i-focus para sa ganun ay makover natin yung lahat. So, with your indulgence, Councilor, bigay ko lang kay Ding Andan. Yes, sir. So, magandang umaga po mga ginagalang na staff sa ating City Hall, mga department heads sa ating City Hall. Dito pong nagdaang episode ay ating guest, yung mga konsihal na di umano'y sumusuporta naman po sila sa hospital. Ang kanila lamang sinasabi ay parang pwede raw namang ipagawa ang hospital ng walang utang. Ito ba'y anong katotohanan? Siguro kanino ko pwedeng itanong. Kay Treasurer. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yung pong pagpapagawa ng ospital ay siguro po isang napakalaking halaga para sabihin natin na pwede ipagawa ng sumagitan lang ng ating budget, ng ating regular budget. So, yun po ay imposible considering na yung ating regular budget, yan po ay nakahati sa ilang bahagi. So, nandiyan po yung ating mandatory obligation, nandiyan po yung ating personal services, nandiyan po yung ating maintenance and other operating expenses, at nandiyan din po yung ating capital outlay na siya pong nagsisilbing pagpapagawa ng ating mga sa ating mga katulad ng ating barangay na sa infrastructure at yung po mga pangailangan na like equipment or sa ating opisina. So, kaya po since the very beginning nagkaroon na po ng kinumbina po yung local finance committee para pag-aralan. So, yun po naging naging pag-aaral na
kung magkapagawa rin lahat, maaprubahan at papasa sa Sangguniang Panlungsod, ay wala tayong magiging resort kundi umutang po. Pwede ko po bang dagdagan ang sagot ng aming City Treasurer? Doon po sa sinasabi nating pag-utang at hindi po paggamit ng pondo ng LIPA ay dapat ay hindi na po yan ang issue na pinag-uusapan natin sa ngayon. Sapagkat doon po sa pag-aaral pa lang ng komitiba ng health at sa sa-submit ng report sa Sangguniang Panlungsod ay inaprubahan na po namin at nakapaloob sa committee report na kinakailangan ang pag-utang para po sa pagpapagawa ng ospital. At noong August, bago po namin ipasok itong committee report na ito ng Committee on Health, base sa mga committee hearing at public hearing na kinonduct ng Committee on Health sa panguna ng inyong lingkod, ay binigyan na rin po ng authority to enter into a agreement doon po sa bangko na pag-uutangan ito pong ating loan na sinasabi. Therefore, ang issue na po dito ngayon ay yung ratification ng 300 million na kontrata na dapat pong ratipikahan ng Sangguniang Panlungsod. Kaya po nagkaroon ng kontrata na ito ay binigyan po tayo ng authority ng Sangguniang Panlungsod through the Committee on Laws para po mangutang dito po sa mga bangko at PNB nga po ang ating napiling pag-uutangan. So, mayroon ng prior sa council resolution na Yes, sir. At katulad nga po ng sinasabi ko kanina, kaya mahalaga yon ay para hindi po maalis at maliwanagan ng ating mga kababayan na aware po ang ating mga kasamahang konsehal dito po sa 900 million omnibus credit line. At ibinaba na nga po natin ngayon, dito na po tayo nag-uusap straight to the point sa 300 million dahil ito po yung urgent at ito po yung importanteng bagay na dapat po nating masettle at maayos once and for all. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito pong nakaraang linggo, yung pong aming mga guest ay nagsasabi na talagang ayon sa kanila ay ayon ng mga tagalipanan ng utang. No po, maliwanag yun sa TV na sinabi nila. Ay ngayon, ang tanong ko po ganito, nabanggit din po sa programa ngayon na ang interest po natin ay aabot ng something like 57 million. At ito ay magagamit para sa public service. Ngayon, kahit po sino sa inyo yung in charge sa tungkol sa bagay na ito, paano kaya natin mababayaran ang utang na ito? Dahil ito po ay public service, kung sino po ang siguro sa in charge sa bagay na yan sa inyo. Paano kaya natin mababayaran ang utang na ito? Ay nagkaroon po tayo ng karanasan ng mga nagdaan na medyo hindi nakabayad yung mga dating administrasyon sa utang. So yun po ang isang nakikita ko na magiging tanong ng mga tagalipa. Paano po natin mababayaran ang utang na ito na 300 million? Magandang umaga po sa inyong lahat. Tungkol po dun sa katanungan, katulad po ng naririnig nating maraming beses na tila baga itong ospital na ito ay basta na lamang ipinasok na programa na walang pag-aaral. Sa kabila po ng mga usap-usapang gano'n na para bagang basta na lamang tumubog tayo sa isang proyektong napakalaki na parang tumingala lamang sa langit at ito na, yun po ay naman ay nakakalungkot sa panig po namin. Sapagkat sa panig po ng city government, meron nga po tayong hospital committee na siya pong nag-aral para ipakita kung ito bagang ospital na ito ay viable. Ito ba ay doon ba sa uutanging 300 million
ay tayo baga ay habang buhay ng magbabayad at pati ang ating mga kaapu-apuhan ay hindi Ma'am natin Lorna, with your mababayaran. indulgence, paano natin babayaran yung interest, magkano ang magiging annual obligation natin sa interest dyan? At ano ang titingnan natin na pagkukunan ng utang o ng pambayad dyan sa utangin natin na 300 million? Doon nga po ako tutungo sa aking papapaliwanag. Meron po tayong analysis or projected revenue and expense para po sa ospital na ito. Kabilang po roon sa revenue ay ang room and board, medical services, ancillary services, rental income and service income na nagkakahalaga po ng 45,270,000 na mahigit per annum. At ang atin po namang expenses, projected expenses for the year is kumocover po ng personal services, materials and supplies and materials, maintenance and other operating expenses. Nagkakahalaga po ng 45,203,000 na mahigit. So, for the first year of operation in 2012, magkakaroon pa po tayo ng net income na nagkakahalaga po ng mahigit na 66,000. Maliit lang po yon kasi first year of operation. So, pagdating po ng susunod pang mga taon, palaki na po ng palaki ang ina-expect natin na magiging income doon po sa hospital na atin naman po uli yung mapapaikot. So, ibig sabihin po, ano po ba ang basihan nitong aming projection na to? Nagkaroon po kami ng research sa mga hospitals dito po sa city at ganoon din po yung sangayon po sa ating consultant from Muntinlupa. Yun pong mga data na pinagbasihan po din po namin. So, ito po yung initial naming projection bago po namin isinulong sa Sanggunian. Ito pong panukalang ito. Karagdagan lang po dun sa sinabi ni Ma'am Lorna, yun pong pagbabayad ng utang dito sa ospital ay ito po diniscuss na rin po namin sa lahat ng mga interviews na pinag-imbitahan sa amin. Ito po kukuhanin dun po sa ating internal revenue allotment na ibinibigay po ng national government dito po sa lungsod ng Lipa. Ito po share nila sa atin. And out of that era, or the share of the national government sa lungsod ng Lipa, 20% ang iaalat po natin sa mandatory obligations to pay for the hospital loan. So, hindi po totoo na sa pamamagitan po ng pag-utang ay mapaparalisado ang ilang mga kasing importanteng proyekto ng pamahalaan sapagkat meron pa po tayong 80% allotted for infra projects to various barangays. Gusto ko rin pong dagdagan na yung pong sakali na ma-approvean yung 300, yun po sa loob ng 10 taon, 10 years ang term po ng kontrata. So sa loob po ng 2 taon, meron po tayo tinatawag na grace period. So hindi po tayong kabayad ng principal at ang babayaran lang po natin yung corresponding interest na kung hindi po ako nagkakamali ay 3 million sa unang taon and 15 million sa second year. So, yun po ay ang ating pong interest rate na ipapataw diyan ay yung pong 3 months PDSTF rate. Yun po ay 22 bangko, halos pare-pareho yan. Nagkakaiba lang ho yan doon sa tinatawag nating spread. So, yun po ay quarterly nire-reprice ang interest rate. So, sa ngayon, sa format po na sinabit po ng PNB at yan po naman ni format pa lang, hanggat hindi na-aproban, so hindi pwedeng mabago. So sa ngayon po ay minimum of 2% yung spread na ibinatong ng PNB. So doon po sa format na sinabit nila ay 6%. Pero yun po ay once na ma-approve ay at nakuha, yun ay ang tendency bumaba. So sa loob po ng 10 taon, tayo po yung magbabayad ng interest expense amounting to 94 million. Sa loob po na 10 taon yon. So, ito po ay base nga doon sinasabi ko nila na at 6%. So, ang posibilidad dito ay hindi para tumaas, kundi bumaba once na maprubahan yung nasabi nating 300 loan. Yun lamang po. Magandang umaga ho sa inyong lahat. At magandang gabi po sa mga manonood. Ako lang po ay may isang
Ako po ay farmers, naging negosyante rin at sa ngayon po ay may malaking utang din. Nagpapatakbo ng aking negosyo at kaunti negosyo. At ito pong hanap buhay na ito ay may figure po na kung paano pagbabayad. Kaya ang katanungan ko po ay nahango dito sa last episode namin na kung totoo po itong 20% development, 10% SK, 55% personal salary, 5% calamity, 10% operational expenses. Saan po ba kukuha ang ating city government ng pambayad dito sa inuutang na 300 million? Dito po ba sa 20% development? Tungkol po dun sa kung saan kukunin yung pambayad, ito po ay kukunin sa interest. Yung sa income natin sa IRA at yung income natin bukod sa IRA. Nais ko pong ipabatid sa ating mga kababayan na sa pagtataya po ng Bureau of Local Government Finance ng Department of Finance, ang kapasidad po ng lungsod ng Lipa na umutang ay nasa 947 million. So ito pong inuutang natin, kung tutuusin natin ay nasa 30% lang po ng kapasidad ng lungsod. At nais ko din pong idagdag na yung pong utang natin dating utang natin sa kolehiyo ng lungsod ng Lipa ay nabayaran na po natin itong January. Fully paid na po ito. So mas tumaas pa po yung ating kapasidad na umutang. Yung specific po kung saan doon sa budget kukunin yung pag-utang, si treasurer na po ang sasagot. Regarding po kung saan natin kukunin yung pambayad sa utang, so alam mo natin na yan investment. So yung pong principal, yan po yung manggagaling sa city government. So, katulad nga na sabi nating city administrator, yan ay part ng ating mandatory obligation. So, regarding naman doon sa interest expense, considering na in economic enterprise, yan po ay kukunin once nag-operate yung ating hospital. So, yan po ay may pag-aaral na ginawa ang ating hospital committee at siguro po mamaya matatakil din yung operation. So makikita po natin diyan kung paano babayaran yung partly yung ating interest expense po. Yun pong katanungan ko parang hindi nasagot. Saan po ditong porsyento ng kasi 20% development, 10% SK, 55% personal. Saan po kukunin yung ibabayad dito? Ang annual budget po ng Lipa ay kinukuha natin sa kita ng Lipa locally at sa IRA na binibigay po ng national government sa Lipa. Ito po ay pinagsasama natin, ito po yung nagiging annual budget for the year. So ito pong ating pag-utang dito po sa inyong mga nabanggit ay meron din po tayong tinatawag na mandatory obligations. So dito po natin ipinapasok yung dun sa 20% ng IRA. So wala po dyan sa mga nasabi ninyo, hindi po natin babawasan yan. Kasi yan po ay yan po ay mga fixed appropriation na hindi po dapat bawasan. Okay. Salamat po. Ay magandang gabi. Gabi kasi ito no? Sa inyong lahat. Simple lang po yung katanungan ko rito. Ito pong hospital na itatayo ay serbisyo po ang gusto natin, di po ba? Sa mamamayan ng Lipa. Gusto lang po malaman ng mga nagsasabi sa akin na kung ito po ba ay libre ang paggagamot, ang pag-check up, pati na yung gamot. At saka kung ang ating security sector ho ba na naka-assign sa Lipa, ito ang ibig sabihin ng security sector, ito po yung ating kapulisan at ang ating mga kasunduluhan na naka-assign sa Lipa, ay pwede rin ho ba silang serbisyuhan
ng naturang hospital. Yun lang po. Sa unang katanungan kung ito po ba ay libre o hindi, sa mga kababayan po nating indigent at sa mga kababayan po nating may hirap na kung saan ang atin pong DSWD ay nagsagawa ng pag-aaral at siguro po mamaya maipaliwanag ng husay ito pong pag-aaral na ginawa nila ay at kung paano po natin madedetermine ng indigent o hindi, ito po'y libre. Once na ikaw ay makonfine sa ospital ng lungsod ng Lipa. Ito po'y ilan lamang sa mga benepisyo na ipagkakaloob ng ospital ng Lipa sa mga mamamayan ng lungsod ng Lipa. Ganon din po, hindi ibig sabihin na ikaw ay mayaman, ay ang babayaran mo ay ganon din kamahal. Inuulit po namin, pag ikaw po ay mamamayan ng lungsod ng Lipa, lihitimong taga-Lipa, ang lahat po ng benepisyo ay makukuha mo. Kaya kahit ikaw ay mayaman, automatic, ikaw po ay may 10% discount upon consultation or check-up. At ang kaibahan po ng ospital ng Lipa sa ibang mga ospital ay meron po tayo ditong charter na tinatawag. Ibig sabihin, i-fix po natin yung mga amount na dapat bayaran ng mga kababayan natin. Halimbawa, check-up. Ito po ay hindi pa final pero pinag-aaralan po ng Hospital Committee at Finance Committee na i-fix sa 300 pesos yung check-up. Ngayon kung ikaw po ay lihitimong taga-Lipa, minus 10% discount, 290 lang ang babayaran mo. So ito po ay ilan lamang sa mga benepisyo na ibibigay ng ospital. At pagdating po dun sa tanong nyo na kung maseservisyohan po nitong ating mga kapulisan kasundaluhan, ito po ay pag-aaralan ng Hospital Committee sapagkat ito po hindi namin na-discuss. Pero asahan po ninyo na pagseservisyohan din po namin. Depende po siguro sa income at saka depende rin po dun sa kung taga saan. Kasi yan po yung ating kung ikaw po lihitimong taga-Lipa, automatic makukuha mo yung full privileges and benefits of the hospital ng Lipa. Kung hindi ka taga-Lipa, syempre makukuha mo rin yung murang serbisyo na ibibigay nitong ospital. Mura po ang serbisyo nito, kumpleto po tayo sa makinarya ng ospital ng Lipa. Ang sunod kong katanungan is related dyan, Konsyal, at gusto kong itanong siguro ito kay Dr. Sabili. Dahil dito sa document na binigay nyo sa amin, ang nakita ko dito ay sa projected revenue and expenses for 2012, ang nakalagay dito, expected revenues nyo is 45,270,000 at yung expected expenses nyo is about mga 45 million din, or more or less, may kita na kaagad kayo na 66,342. But baka pwede natin ipaliwanag sa ating mga kabayan, kasi simula lang ng hospital, di ba? So, let's say, nag-take off yung hospital natin ng 2012. Anong strategy mayroon kayo para yung target na revenue ninyo na umaabot sa 45,270 ay ma-attain ninyo talaga? Especially, you must also consider na ang public hospital natin, kagaya sabi ni Consiel Abior na magbibigay kayo ng mga maliliit na cost lang doon sa mga taga-Lipa City. So, baka ang unang tanong ng mga kabayan natin dito is, paano mo ngayon i-attain yung 45 million na expected revenue natin versus doon sa expenses natin na 45 million din, kasama siguro yung mga hospital doon, yung mga gamot doon, at mga personnel. Kung kasi simula lang ito, and at the same time, meron tayong baggage na dala-dala, yung mga free na mga citizens natin na pupunta dyan sa hospital na yan. Anong strategy nyo, Dr. Sabili? Thank you. Magandang gabi po sa mga manonood ng Lipa, sa aking mga kasamahan dito sa panelist. So ako bilang miyembro ng Hospital Committee, katulad nga ako na nabanggit ng mga kasamahan ko na ito po'y aming pinag-aralan talaga. At sa matter of fact kung baga yung tanong ninyo doon sa kikitain ng ating hospital, we already coordinated po sa PhilHealth and the PCSO. So, meron din po tayong tinatawag na blue card, na tinatawag pong health card. Ang mas makakapag-discuss po thoroughly regarding po dito ay ang ating pong isa sa miyembro ng Hospital Committee, ating pong CSWD. Sige. Pwede pabigay sa kanya yung mic. Ma'am, ang gusto ko lang pong malaman is, magkano ba ang commitment ng PCSO for
year 2012. Kasi pinag-uusapan natin dito ay yung revenue na umaabot sa 45 million pesos na dapat na makuha natin or else magkakaroon tayo ng deficit at yung deficit na yon, ang mag-shoulder niyan yung city government. So dapat ngayon is ma-chart natin yan. Yung strategy dapat malinaw sa ating mga tagapagsubaybay. Paano natin i-attain yung 45 million na yan na projected natin na revenues for year 2012? Magkano ang commitment ng PCSO? Magkano ang commitment ng DSWD? Because I'm sure ng DSWD ay mayroon ding tinatawag ngayon na suporta para sa mga may hirap. But the question is, will that be enough to for us to be able to attain that target of 45 million pesos na revenue para sa ospital? Magandang gabi po sa inyong lahat at sa akin po mga kababayan. Sasagutin ko po yung nauukol sa aming departamento. So, tungkol po doon sa mga indigents kababayan natin, kailangan po nating masigurado kung anong kategory ng bawat mamamayan sa lungsod ng Lipa. Sa ngayon po, we have actually 4 categories, A, B, C, and D. And category C is further subdivided into C1, C2, and C3. So doon po sa 4 na kategorya na yon, meron po tayong tinatawag na below poverty level. Ito po ang tinatawag natin category D. So yung category D, definitely libre po sila sa lahat ng serbisyo ng ospital. Pero pag pinag-usapan natin, ma'am, yung fund na pwedeng i-contribute ng DSWD, we're talking how much ho? Magkano pinag-uusapan natin dito? In 1 year for 2012, with your willingness to support the program of health program of the city government, how much are we talking about your support for the indigents? Galing po sa city government, we have 15 million na naka-earmark 15 million. po para diyan. Okay. Po. So kasi ito is 45 million. But that 15 million will be coming from the city government Yes fund. po. Yes po. But from the national government, do you have We have the any PhilHealth, we Uh-huh. have the PCSO. PCSO? How much so are we talking about? We were not certain about the PCSO. Depende po yung kung anong inyo pong kalalagayan or anong inyong sakit. Okay. Yung pong nabanggit yung 45 million na revenue, nais ko pong linawin, hindi pa po na-consider dyan yung PCSO endowment. Kasi po nung ginawa po ang pag-aaral, wala pa tayong definite na commitment from PCSO. Pero lately po, nakipagpulong ang ating punong lungsod, si Mayor Maynard Sabili, sa PCSO at nakuha po natin yung commitment ng PCSO na magbibigay sila ng endowment taon-taon. So hindi na po kada pasyente pupunta doon. Bibigyan na po ng pondo ang ospital. Wala pong fix na nabanggit. Pero ang usapan po nito, pag ubos po yung pondo, ay lalagyan po ulit. So, hihimayin po natin ulit yung revenue, 45 million. Bagamat sinabi natin libre sa mga indigent, meron naman po silang PhilHealth card. Ngayon po, in-enroll na natin yung identified natin 12,000 families sa PhilHealth. At kahit hindi po sila magbayad sa hospital, ay ang PhilHealth ang magbabayad sa ating hospital. So, income po yun sa hospital. Bukod dito, sa operation po ng hospital, doon po sa may kakayahang magbabayad po sila. Kagaya nga po ng sinabi ni Konsehal Abior na may discount po, depende sa income level. So, magbabayad po sila. Karagdagan pong revenue yung kikitain sa pharmacy, laboratory, at renta po ng mga commercial spaces, renta sa mga clinic, kasama po dyan sa revenue nabanggit. Kasama din po dyan yung yun nga po, yung mga commercial spaces sa labas ng ospital, sa rental. Sir, follow-up lang bago ibigay yung microphone kay Ding Andal. Siguro sa budget officer natin, sapagkat alam ko na fully involved ang budget officer natin sa preparation nitong mga figures dito, especially when you say that your target revenue is 45 million. More or less, you have that idea on where to get that. Nabanggit yung tungkol sa PhilHealth. Pwede bang ma-enumerate natin, mag-support yung mga tao natin ay dapat malinaw sa part ng mga
sa mga technical people ni Mayor is may present natin. When we say 45 million, saan kukunin yan? Ilan yung sa PhilHealth natin? Magkano tinitingnan natin dyan? 20 million ba yan? Or 15 million yan? Magkano sa PCSO natin? Magkano sa DSWD? Magkano ang counterpart ng national government? Magkano yung counterpart ng city government? Pwede ba natin pumunta dun sa detail? Anyway, involved naman kayo dito sa preparation nitong figure na ito. Ang pinaka-critical dito, itong revenue target natin versus the expenses. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Kanina po, nagsalita na po yung ating planning officer at dito po sa kanyang sa revenue, room and board na 16 million something, medical services na 12 million, ancillary services, rental income, service income, which is nag-aray po tayo sa 45 million. Ang sa amin po, pagka kami po ay nagbabudget, ang malaking halaga po sa ngayon ay local revenues. Yung po ay worth 500 million. At yung pong IRA natin na 400 something, yung po ay galing sa national office. Kaya po ito, yung sa 45 na pinag-uusapan po natin, ito po yung kikitain natin sa ating hospital. Dito po yun sa mga room and board na sinasabi natin. sa room and board. Room and board. Medical services. More or less, how much are we looking at when we talk about room and board in 1 year? Because please consider it that there are only 77 bed available at a time. So if we talk about revenues for bed rentals, could you give us a figure of how much are we talking about rental for the bed? If I may po. Tungkol po dito sa room and board, ang ating pong projection dito is 80% occupancy. Okay. So within the year, ang bawat kwarto, ward, semi-private, private, ay ang occupancy is 80%. So doon po, iba't ibang rates natin, but dito po sa ating pag-aaral ay our rates will be lower by 20% po dun sa prevailing na hospitals. Aggregate, ma'am, in 1 year, how much are we looking at? 16,635,775. Sa rental only, rental. Okay, 16 million. So, then aside from the rental, mayroon pa kayong pagkukuna, ano pa yung identified na sources ng revenues po natin? Medical services po. Medical services is more or less how much po, ma'am? 12,508,000. 12 million. Can you elaborate more on the medical services, ma'am? Or yung revenues? So bali doon po sa medical services, meron po tayong mga specialist doctors. Opo. So ito pong mga specialist doctor ay magre-rent po ng room sa hospital. Opo. So bali makakapag-cater po sila ng mga pasyente in a certain room. Tapos on the part of the specialist doctor, magbabayad po sila sa hospital ng kanilang rental fee. Okay. So from then on, doon ho yung So papasok. 12 million ang expected revenue natin Apa, doon. Then meron na po tayong 28 million. Saan pa natin kukunin po yung other amount? Yun pong ancillary services. Aha. 11,250,000. 11 million. So other than ano pa ho? Rental income 3,782,400. Ito po yung mga ay doctors na mag-maintain ho ng clinic nila. Clinic and Apo, yung including yung mga ina-expect po canteen. natin na commercial, Commercial. doon po Okay, sa site ho, ho. development kasali po yung mga Tapos ano po, ma'am? spaces. Service income po. Service income. When 1 we say million. service income, ano po yung mga kasama po dyan? Ito po yung mga professional, yung mga services po na i-render po ng hospital. Katulad po ng halimbawa yung paggamit ng mga equipments natin. Apo. So meron pong kita tayo doon sa mga equipments. So kulang pa ng kaunti, ma'am. Ano pa yung ibang portion na pagkukunan 1 natin million. ng kita? Kompleto na po ito. So this is already 45 million. Opo. So ibig sabihin nito, ma'am, is yung 45 million is kaya talaga itong i-generate ng city government para hindi magkaroon tayo ng deficit. That is Opo, your point. Yes. And yes. you have already shown us on where to get that fund. And I'm sure
meron kayong mga strategy on how you are going to really attain that amount. Thank you very much, Mama. At least nalinawan po ako. Salamat, Jerry. Ibig ko sanang ibalik doon sa kay Treasurer yung sinabi mo kanina. Kung tama ang aking pagkakaintindi, ay ang babayaran ng hospital, diyan sa study natin, ang babayaran ng hospital na portion ay yung interest at yung principal ay IRA ang Yes. pagkukuhanan. Okay. Tapos sabi ng ating CSWD ay nahahati ating pasensya na kayo, nabubulol at talagang may problema ang aking ipin ngayon eh. Kailangan ko ng mabait na dentista sa hospital ng Lipa. So may classification tayong 4 na klase. Dito po sa 4 na klaseng ito, pwede po bang paki-quantify ninyo kung ilan yung A, kung ilan yung B, C, at saka ang C ay may C1, C2, C3. Meron pang gayon. Ilan po yung mga iyon? Ako po ay very certain na ang atin pong Class D category ay more or less 12,000 families. So yung pong A, B, C, yung po ay subject to our assessment. So pag binigyan po namin sila ng card, hindi automatic sila na magiging libre. Yun lang pong Class D na yun po ay alam namin kung sino-sino sila, yun po ang siguradong alam namin kung ilan. Pero yung pong ABC, ma-assess po namin sila kung sino. Anybody can approach us para malaman po kung anong kategorya base sa socio-economic standing po nila. Sa city planning po, wala po tayong classification ng yung income level ng ating population. Roughly po ay yun pong aming data ay hindi naman po ganun ka particular or definite pagdating po sa poverty level. Ang sa amin po ay population lang, nasa ng middle class at nasa yung the poorest of the poor. So, ang pagdating po sa tunay na classification, as they come, at ma-interview po ng social welfare, doon pa lang po natin malalaman. Unless you really process, do yung mga data namin, hindi nyo talaga hindi kayo makakakuha talaga ng very specific figures on the data na meron kami. Unless you process talaga yung Nag-iisip lamang po ako na siyempre sa lahat ng mga aspeto ng pagpaplano ng city sa lahat ng programs ay laging kakailanganin natin yung data. So ano ang ginagamit ninyong data ng ito yung A level, B level, yung ganon? Base po sa survey sa mga barangay, meron pong ganong figures. Mayroon po kayong dalang. Hindi ko po, Okay. hindi Okay ko po lang dala po. yung figures. But we have sa office po. Doon po ngayon sa operations ng hospital, ibig ko lang po sanang itanong kung in terms of number of patients na maseserve, ay mayroon tayong amount diyan. Ilan po doon ang A, B, C, and yung D na inaakala natin na magiging sa 80% na occupancy projection ng hospital na 77 beds, ilan po ang bawat isa dito na classification? Roughly po ang estimate po namin ay siguro nasa 70% po ang nasa poverty. So doon po sa 12,000 families and 30% po doon sa middle and yun pong mga upper class. Yun pong income na 12 million from bed, it's not bed, room rent. Ilan nga po bang rooms ang ipapagawa para sa anong tawag natin dito, yung room ng mga OPD, ng mga practitioners na pinagbabatayan natin, ilan ang clinic
na magbabayad at magkano ang bayad ng bawat isang clinic? Doon po sangayon po ito sa 77 bed capacity. Tapos meron po tayong mga iba't ibang departments. Meron po tayong outpatient department, clinical service, and administrative office, surgical service, recovery room, obstetrical services, pathology, and nursing unit, and the intensive care unit, and central sterilizing and supply room doon po sa ating hospital. Yung pong pinagbabatayan ng income na 12 million from yung 12 million na yung sa ano lang, sa clinic lang, sa room rent na sinabi ni Doktora Sabili kanina. Ilan pong clinic yung magbabayad ng, kung 12 million yun, that is 1 million a month, so ilan po yung magbabayad na nagkakatotal ng 1 million? So magkano ang per clinic? So ilan ang Meron po clinic tayong para maging 1 million? 12 po na doctors, yung mga clinic po. And ang rate po natin doon ay bawat on a daily basis per hour po ang ano ng isang doctor. So 8 hours a day po na sharing po ang mga doctors doon. Humigit kumulang po sa isang araw, magkano ang renta ng isang room na makukuha ng isang room? Iniisip ko lang po yung tungkol sa viability ng utang para makuha yung 1 million ay ilan po ang magbabayad noon at magmamakano sila, magkano po ang isang buwan ng isang kwarto? Doon po sa renta, kung meron po tayong estimated at 1,000 a day, so 1,000 a day po is 30,000 a month. And then hindi lang po ako, I think mga 12 district 12 clinics po, so 30 times 12 po yon. Yung pong 12 clinics, ang ibig sabihin ng 12 clinics ay mag-generate ng more or less ay mga 85,000 a month para maging 1 million ang bawat isang clinic. Ganun po. Ang isang clinic ay magkakaroon ng rental na 85,000 para maging 1 million. Yung 12 clinics. Meron pa po naman ibang, doon po pag sinabi po nating rental, meron pa rin pong yung iba pa pong hindi lang po nakakonsentrate siya sa clinic. Meron pa rin pong ibang mga spaces na atin pa pong parerentahan. Kasi kung sasabihin po natin sa clinic yon ay mukhang hindi naman po meron pa pong ibang mga spaces. Kaya ko lang naitanong Opo. sapagkat yun ang nabanggit I ni understand. Doktora. Ay siyempre yung ibang mga medical arts building na nakikita natin sa mga ibang hospital baka naman napakahirap. Sobrang laki po. Hindi kakayanin ng doktor. Opo. Una-una, ang nakikita ko magandang project ni Mayor dito is yung paglalagay niya ng ospital, ay parang dumami ang ospital sa Lipa. At dahil dito, ay indirectly nagkaroon ng competition ng mga ospital. At dahil sa maraming ospital sa Lipa, ay at ang ating city hospital ay magbibigay ng murang services, maaaring yung ibang ospital magpababa ng presyo. Yun ang nakikita kong advantage ng paglalagay ng ospital ng Lipa. Pero bilang isang ordinaryong mamamayan, medyo may pangamba rin ho ako. Sa dahilan na bilang isang negosyante, pag kami umuutang sa bangko, nag-present kami ng project study. At itong project study ito ay pinag-aaralan ng bangko bago ka pautangin, titingnan ng inyong track record, etc. etc. Ang isang advantage, kaya pinautang ng Lipa, sa nakikita ko, is guaranteed by the city government. Kaya kahit maganda o kaduda-duda o nag-aalala ang bangko, tsak na pautangin ka ng bangko dahil guaranteed by the city government eh. So sigurado mababayaran. Yun ang nakikita ko kung bakit a-approve ng project. Ang ikalawang nakikita ko is kung maganda man ang proyekto, laging dumadaan niya sa screening committee.
at pinag-aaralan mabuti kung mababayaran nga o hindi. At ayon sa huli naming episode, sinasabi nila na 200 million ang mapapalagay sa estruktura. Eh ngayon, bilang isang negosyante naman, kami may maliit na figure nagpapagawa kami ng building, nakikita namin na matagal ang gestation period ng pagbabayad ng mga building. At yan, bago mabawi, napakatagal. Ngayon, pag ikaw gumawa ng isang project study, meron kang projection. Pero it doesn't follow ng projection mo ay magkakatotoo. So yan ay dumadaan sa mga, laging may mga sensitivity test na tinatawag and analysis. Sana, ay although napakaganda naman ang layunin ng ating butihing mayor, ay at sa kasalukuyan, napakaraming nagdududa, sana ipaalam natin sa taong bayan na ito ay talagang dumaan sa sensitivity test. Kasi kung maganda talaga ang layunin, bakit di tayo maglagay ng ospital? Pero kung tayo dadaan sa mga pagdududa at ito'y babayaran ng ating city government at yung susunod na administrasyon, palagay ko ay kailangan ay pag-aralan nating mabuti. Ito po yung opinion ko lamang at pansarili. Okay. Wala namang, actually recommendation lang yun ni Kaped. Wala naman atang kinakailangan na sagot. Itanong ko lang yung tungkol dito sa revenue natin, projected revenues and expense for 2012 to 2021. So, ang recommendation ko po is maganda itong ginawa po ninyo kasi parang public hearing na rin ito kasi napakalinaw ho ng explanation ninyo. And so far is nakita ko na yung 45 million ay may malinaw na computation. But ang apprehension ko ngayon is ito ho. Meron tayong target na 45 million for 2012 at ang expenses po natin is 45 million din. So ang ibig sabihin ho niyan, talagang hindi mo na pwedeng galawin yung 45 million expenses na yun kasi yun yung mga tao at saka yung maintenance ng building natin. Ang tanong ko lang ho is kung sakasakali ho na magkaroon ho tayo ng problema doon sa targeting ho natin. Hindi natin ho na-attain yung 45 million. Itatanong ko lang kay budget officer ho kung anong mga options mayroon sila para itong deficit na pwede mangyari sa first, second, and third year ay matustusan at hindi maapektuhan yung operasyon ng public hospital natin. Ako po ay City Treasurer, so ako na rin po sa akin. Sige. Tama po yung comment, just in case na sa kabila ng pag-aaral na ginawa ng Hospital Committee at ng Local Finance Committee sa magiging outcome sa loob na 10 taon ng operation ng hospital, so possibly rin na pwedeng mangyari yon. Pero yun po ay pwedeng mangyari doon sa mga first 2 years of operation. So city government po ay nakahanda sa mga bagay na yan. Maliwanag po sa batas na yung first 2 years of operation, pwede pong magbigay tayo ng assistance sa city government doon sa kuha ng hospital. So just in case, sabi nyo na mag-exceed yung expenses over revenues, so nasiguro naman sa pag-aaral ng Hospital Committee ay hindi naman para mangyari yon. So ang akin no yung pwedeng maging negative So tayo po ay ang LGU provide ng assistance po. Sa katunayan, doon po sa ating tinatawag na personal services, yan po ay pwede tayong lagay muna ng mga detailed employees or casual or contractual para kasi nakikita nga natin na medyo mahirapan pa yung ating tayo sa cash management, so hindi na maging daan pa yon para maging problema sa operation. Secondly, so yung pong ibang mga pwede pong paggamit natin, yung ibang mga gamit na so sa loob ng 2 taon na nakikita natin na pwede tayo maka-encounter ng deficit, so doon po magpo-provide ang city government na yan po na may dadaan din sa council. Ilan po. So thank you very much, sir. Punta lang ho tayo bago po tayo mag-wrap up kasi oras na ho. Yung tungkol po sa loan natin, kasi titingnan ko po dito sa hospital loan natin,
makakasama pa yung market loan natin, by 2013 at saka 2014, medyo critical yung portion na yon dahil mataas yung amortization na ibabayad natin dito. Kasama po yung interest at saka yung principal. Kung kukunin mo yung aggregate ng obligation natin, yung amortization natin for the hospital at saka market loan ay umaabot more or less na mga more than 60 million a year. Ngayon, itanong ko lang ho, sa ngayon ho ba, sa budget po ito, ang tanong ko po, magkano ho ang total na nakukolekta ho ng city government, yung income ho natin, revenue per year ho, for 2012, kung kaya nyo hong i-project yung 2013, baka pwede ho namin makuha yan kung mayroon po kayong data dyan. Kung wala naman ho is okay lang po. Kasi very critical ito doon sa planning ho natin. Kasi pinag-uusapan natin dito yung status ng ating city government. Kaya para ho ma-empower ho natin yung ating mga kabayan on the finances ho ng city government, mas maganda na magpunta tayo doon sa konting detail na yun. Ayun pong pag-budget ng city government. So sa ngayon po, 2011, more or less almost 1 billion ang budget po. Hindi ako nagkakamali, less than 100 million. So every year, nagkakaroon po tayo diyan ng tinatawag na additional estimate. So doon po sa mga nakaraan, the last 5 years, kung hindi po ako nagkakamali, tayo nag-a-average ng 14 million na increment. So, ito pong pag-aaral ngayon, kasi nga, gagawin itong sa hospital, pinababaho namin. Ginawa ho na, nagkaroon po kami ng, I think, 10% ang aming nilagay na increase from 2012 up to 10 years, 2020, mga ganon. So, naging po kami, naging conservative yung aming approach para masabi naman na hindi attainable and yung aming magiging projection. So, yun po, I think, at regarding doon naman sa tiyatawag natin na malaki magiging amortization kung isasama natin ang market, I think doon po sa aming study at may suportado ng certification na nanggaling sa Bureau of Local Government Finance, as of 2010, tayo po ay allowed na doon sa ating net debt service ceiling ay tayo po ay allowed by 137 million. Yun po. So, sir, last question na ito. Pagkatapos ko, bibigyan ko ng tigi-isang tanong yung aking mga kasamahan dito para matapos na. Ang isang kinakatakot lang naman talaga ng mga kabayan natin sa Lipa, direktahan na ho yung tungkol ho sa magiging obligasyon nila sa utang. Kasi ang gusto ko lang na ipaliwanag niyo siguro sa ating mga tagapagsubaybay, pwedeng assurance, na kung magkakaroon ho tayo ng pag-uutang ng hospital, ay wala ho talagang madadagdag sa buwis. Kasi yun, kahit sinong tanungin mong negosyante dito sa Lipa, kung mayroon silang negative na persepsyon dito sa hospital, yan ay dahilan sa pwede na dagdagan yung obligasyon nila sa city government. Kasi palagi naman ang aatrasan natin nito yung mga negosyante natin sa Lipa City. Pwede nyo bang ma-assure sa ating mga televiewers ngayon na, Madam, na pag itong hospital na ito ay na-implement, wala ho talagang kayong gagawin na pagdagdag sa obligasyon ng mga citizen ng Lipa City. At siguro, assurance na rin sa ating mga konsyal ho. Ikaw mo naman. Nauunawaan po namin on the onset talaga kung bakit ang taong bayan ay tila na babahala sa magiging pagkakautang ng Lipa. Yun po ay nauukol talaga sa pagbabayad ng buwis. At kasama po sa aming pag-aaral, ang desisyon po ng ating punong lungsod at ng administrasyong ito na sa darating pa pong mga panahon ay wala pong
pagtataas ng buwis na gagawin ng lungsod ng Lipa. Yun po ang aming itinitiyak po ng ating punong lungsod na hindi po magtataas ng anumang buwis ang lungsod ng Lipa unless po yung mga buwis na itinatadhana po ng national government. But on the local level po ay wala pong anumang hakbang na gagawin ng ating administrasyon, ang ating pong mayor upang itaas po ang buwis ng ating mga mamamayan ng Lipa. Magandang umaga o gabi sa mga manonood. Ang aking pong katanungan ay tungkol dito sa figure na 20% development, 10% SK. Ito po ba ay naluluko ba ng IRA? At ito pong IRA ito ay ayon sa inyo, Konsyal Abior, ay hindi kukuha ng pambayad sa IRA. Ang atin pong budget for the year ay inuulit ko, kinukuha po natin sa local revenue at saka po sa IRA, share of the national government to the local government. Ito po yung pinagsasama natin. Pero bago po natin pagsamahin yung local revenue at IRA, yung IRA, babawasan na po natin ng 20%. Doon po tayo kukuha ng pambayad sa utang dito po sa mga mandatory obligation na tinatawag. Hindi lang po sa ospital. May mga mandatory obligation po tayo at yun po yung ating ibabudget dito. Yung atin pong, yung matitira po doon, isasama natin sa local revenue at saka po tayo ngayon magbabudget per mga items as specified by law ng sinasabi ninyo, doon po natin ilalagay yung mga budget na yan. Sa makatuwid po dito sa 20% din development kukunin yung pambayad? Yan pong 20% development fund ay, yan po ay yung, yan po kasing 20% development fund na sinasabi ninyo, ay, yan po ay hindi na po natin babawasan. Kasi nabawas na po natin doon sa IRA bago po natin isama sa atin pong budget for the year. Okay. Yung pong sa inyo pong project, naisama po ba ninyo yung mentality ng mga tao na pagpasok sa public hospital ay libre at baka meron din mentality ng mga doktor na pagpasok niyan ay libre din ang upa. Naisama po ba niyo sa inyong project? At sana po yung pondo pong 20% development, baka nandun po ang agrikultura, ay atin na muna mauna yon. Kasi pag tayo po may tamang pagkain, ay bihira po magkakasakit. At kung meron po naman, nagbibigay po itong agrikultura ng trabaho, kung kaya maliliit o konting sakit, ay malulunasan agad. Pagdating po dun sa sinabi ninyo na nagbibigay tayo ng notion sa tao na pagpasok nila sa ospital, libre agad. Ito po ipinaliwanag natin noong October 15, 2010. Ito po yung public hearing na kinonduct ng Committee on Health sa establishment of the hospital ng Lipa. Establishment po pinag-uusapan natin dito. Dito po from late August up to October, before October 15, nag-conduct po tayo ng committee hearing, and one of the committee hearing involves all the doctors in the city of Lipa, all the doctor organization in the province of Batangas, and the local health and the local hospital committee clearly explains to them na may bayad po ang mga magpapatingin, limited at ito po regulated, at kung sila po ay magtatayo o uupa ng mga clinic, ito po may bayad din pero mababa din po. Ito po ipinaliwanag natin sa kanila ng husay. Pagdating po doon sa pangalawa yung tanong tungkol sa agrikultura, bawat opisina po ng pamahalaang lokal ay may kanya-kanyang mandato. At isa po sa mandato ng Agriculturist Office ay yung inyong sinabi. Sila po ay sinusuportahan natin sa pagbibigay sa kanila ng annual budget for the year at yung kanila pong mga programa na isinasubmit para po aprubahan ay atin din pong sinusuportahan. Kaya alam po natin na ito pong inyong sinabi, ginagawa po ng ating Agriculturist Office. Baka pwede pong pakikalampag at parang wala po nangyayari sa ating agrikultura, at ang agrikultura po ay number 1 nagbibigay ng pondo sa ating
Magkano po ba ang budget sa agriculture? Hindi po dala. Okay, next time na lang. Ayun, ang agrikultura ay makakatulong sa pagbayad ng buwis at saka makakatulong at may maibayad sa ospital. Salamat po. Dagdag ng katanungan. Para sa kaalaman nating mga mamamayan, ilan po ba ang populasyon ng Lipa? Nasa 280,000 po. Yan na po. 280,000. Madami pala. Ilan po ang hospitals ng Lipa? Meron po tayong 10 ospital. Ang 8 po ay private at ang 2 ay government. Okay po. Yung isang katanungan ko is, ano po ang relasyon ngayon ng itatayong hospital doon po sa nakatayo ng district hospital? At saka ang huling tanong ko po ay, hindi po natin alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Ano po yung assurance na yung inuutang po ngayon ay babayaran ng darating na administrasyon? Yung susunod, kung sakali po. Kasi 10 taon yata yung utang, di ba? 10 years? Yung utang, 10 years po itong 10 years utang. yung paying period? Opo. Kaya nga po ito dumadaan sa proseso, dumadaan sa sanggunian para maratipikahan yung ating loan agreement para maging binding po ito, hindi lang sa ngayong 3 taon, but for the next, for the whole term of the loan na 10 years. So mandatory po ito, magiging parte po ito ng, kagaya na nabanggit, mandatory obligation sa ating budget. At hindi naman po papasok siguro yung mga bangko na magpapautang ng ganong kalaking halaga kung wala silang kasiguraduhan sa hinaharap na sila ay mababayaran. Pwede po bang ako naman ang magtanong? Okay. Sorry. Okay. Okay. Balik ko nga. Ang ating hospital po ay 300 million at ang ating sinabi nga ni PED na siyempre ang ating pagtrato, sinabi na rin ninyo na iyan naman ay may income. So parang tinitingnan natin na kaya siya makakabayad ng utang ay gawa ng mayroong income naman siya. At humigit kumulang ay kabahagi ng 10 hospital na existing doon sa 280 million ang siserbisyuhan nitong hospital na ito. Yung pong 300 million na uutangin ay ang kayang bayaran lamang ng hospital ay yung interest. At yung pong 300 million na principal ay bali ay ang maghuhulog ay yung ating IRA na for 10 years. Baka ang iniisip ko po para naman doon sa sinasabi kanina ni Ped na yung sensitivity ng utang, kung ano man ang mangyari, baka po pwedeng hindi naman 300 million para hindi gayong ka delikado. Ito nga'y interest pa lamang ang kayang bayaran eh. Tapos, yung sinasabi naman ng mga nagdaang guest natin ay ang sinasabi nila itong utang na 160 million ba yun? 137 million na inutang 16 years ago ay may natitira pa tayong 32 million. 30 million na lamang ngayon. So parang lampas na itong 16 years ay ito ay 137 million lang, ito 300 million, 13 years ang ating projection. Medyo talaga pong pagka tiningnan mo, siyempre mag-aalaala ka. Baka po pwedeng yung 300 million ay mayroong mapag-aralang mabuti para hindi naman gano'ng kasensitibo tayo. Okay. May gusto pong sumagot sa inyo? Ito ang ating mga utang ng previous administration. Ay katulad nga ng sinabi ni Attorney Leo, ay ito ay magiging mandatory obligation na ng ating pamalaan.
Ngayon, ang puntos po dito sa ating pinag-uusapang ito ay katulad po ng nabanggit ninyo, Engineer, ay baka pwedeng pag-aralan natin kung makakasapat ang ating pundo ng pagbabayad doon sa 300 million, considering that the previous loan of the city government, which is less than 300 million, had not been paid at present. Pero ang sabi nga ho ng iba ay baka pag hindi natin nabayaran ito, ay yung atin ng mga apo at kaapu-apuhan ay meron na hong utang ay hindi pa naianak. Pero ang dapat ko lang hong ipuntos bigay dito, noon si Presidente Marcos po ay umutang sa Land Bank at saka sa ibang bansa, ay nandiyan na ho yung sinasabi na yung ating kaapu-apuhan ay magbabayad na ng utang. Subalit hanggang ngayon po yung ating mga apo ay wala pa hong nagbabayad sa ating pamalaan. Ganon din po nung umutang si Presidente Core, si Presidente Fidel Ramos at saka ho itong si Presidente Aquino. Ngayon, pagdating po sa lokal, ay hindi po rin naman pwedeng i-apply yun na yung ating kaapu-apuhan ay siyang magbabayad nito. Gawa ho ng ako'y naging konsyal na ng may at least 18 taon. At ang lahat na hong proyekto ng ating city government na umutang, ay ako po ay sumusuporta dito. Katulad doon noong ating Lipa City Youth and Cultural Center. Inutang ho natin yan. Eh, hindi ho tayo magkakaroon ng cultural center kung hindi po umutang ang city government. Tayo ho ay nagtayo ng isang palengke na maganda naman na hindi naman maliit na katulad ng ibang palengke. Hindi tayo makakapagpagawa ng palengke kung hindi tayo umutang. Yun ang KLL. Hindi tayo makakapagpagawa ng yung KLL kung hindi tayo umutang. Ito hong Lipa City Public College na ngayon ho ay nakatayo diyan ang building na ngayon ay bayad na, ay hindi ho tayo makakapagpatayo kung walang utang. Kaya ho kinakailangan ay lakasan ang loob natin upang tayo ay mangutang. Katulad ho ng inuutang nating 300 million. Tayo naman ho tuloy din ang pagbabayad ng ating buwis na ating obligasyon sa city government. Ay bakit to hindi natin pahihintulutan ito? Samantalang hindi naman itinataas ang buwis natin, may utang tayo, pero tayo naman ay nagbabayad din. At dito, kung sakaling ito'y maging successful, and I believe from the result of our study that this will be successful, ay baka ho naman pakikinabangan ito ng Lungsod ng Lipa. Hindi ho naman kaya kami ay sumusuporta dito, ay ilalagay ang aming pangalan dito ho sa ospital nito. Kaya ho kami sumusuporta dito, ay yun hong sabi ng aming kasama naman sa Sangguniang Panlungsod noong una, kasama ko ho si Tespesa sa Sangguniang Panlungsod. Yun hong sinabi ni Kagawad o Konsyehal Carlos Muarez, na I am supporting this project because it is for the betterment of the city of Lipa and the people of Lipa. Kaya ho kami sumusuporta, it is for the betterment of the people of Lipa. Ay salamat po. Kaya lang po ako'y ibig magkaroon ng kaunting pasubali doon sa sinasabi niyo ang mga apo ni Marco, ang mga apo natin noong araw ay hindi nagbabayad sapagkat ang ating national government ay ang malaking porsyon ng ating budget ay nasa debt servicing at ang kaya naman walang tigil sa kaiisip ang ating mga dakilang tagapalaisip ng kung saan kukuha o kung anong klaseng mga buwis ang ating maiimbento para magkaroon ng kasapatan ang mga tao ng budget. Kaya hindi naman po totoo na hindi nagbabayad ang mga kaapo-apuhan. At yun naman pong gayong pag-alaala ang nasa sa ating mga kababayan. Kaya gayon. Ulit ko lamang po. Ito mong katanungan ko regarding din sa management. Ang paglalagay po ng ospital, parang negosyo din yan .
nagmamanage ka, may income, kailangan makabayad ka, bayaran mo rin ang utang mo. Ngayon po, may mga ilang ospital po na nagtatagumpay at meron din naman nalulugi. Yan common fact yan. Katunayan, itong si Pangilinan o PLDT, ay namimili pa nga ng ospital dahil napakarami ospital na nalulugi. So ang key ng success ng Lipa City Hospital is good management. Kaya parang sinasabi ko po, kung bakit nalulugi ang mga maraming ospital, is hindi ganun kadali ang magpatakbo ng ospital. So sa Harinawa, itong city government ng Lipa, ay may magaling na mamumuno o magaling na manager. At sabi nga ni Mayor Sabile, may consultant pa nga, everything. Pero meron din mga ospital na may mga consultants, pero nalulugi rin. Ano po? So sana, yun dalangin din bilang isang mamamayan na sana ay mamanage ng ayos ang ospital at isa sa para maging magtagumpay ito ay maging transparent. Lalo tigit po yung pamimili ng mga gamot, naturalaan naman yan na sana ay maging transparent. Yun lang po. Comment lang po, yan po'y katulad ng inilagay namin sa ordinansa, establishment of hospital, para po matanggal ang lahat ng pag-alala ng ating mga kababayan, inilagay po natin dito. Section 3 ng Special Ordinance Number 105, 2010, the charter, the operation of the hospital ng Lipa shall not commence unless the charter of the hospital ng Lipa was approved by the Sangguniang Panglungsod. Ang charter po ang papatakbo at magdidikta para po dito sa ospital ng Lipa. Thank you very much. Mga kaibigan, talagang pag pinag-usapan ho ay ang interest po ng ating mga kabayan at programa po para sa ating bayan ay talagang marami ho mga detalye ang kinakailangan nating ipresenta sa ating mga kabayan. But somehow ngayon pong araw na ito ay nagkaroon ho ng malinaw na presentasyon ang city government sa ating mga televiewers na hindi ho nagkaroon ng pagkakataon na mag-attend ho ng public hearing. At ito'y nagpapasalamat po sa ating mayor na inistorbo po itong lahat ng mga staff niya na kahit po Sunday ngayon at kinakailangan mag-attend po ng mass. But for the interest of public service ay sila po lahat ay all out. Nandito lahat sa ating forum ngayon. Kaya baka pwedeng palakpakan po natin itong mga staff ni Mayor Sabili. Pangalawa ho is, bago po tayo magpaalam, is gusto ko lang ho na hingan po ng kaunting update ang ating pong 740th Combat Group. Pasensya na ho kasi talagang pagdating ho sa programang APAP Batangas, usapang pangkapayapaan, hindi maaaring hindi mawala po ang military. At siya po ang nangalaga sa ating isa sa mga ahensya po ng ating pamahalaan na mayroong stake ho sa security ng ating lugar, si Colonel Arnel Villarreal. Siguro ho, yan pa rin ang ibabalita ko. Maganda sitwasyon ng ating kapaligiran kung ang pag-uusapan ay yung sa internal security. Ang ating pong mga kasandaluhan ay patuloy na umiikot ho dito sa Eastern Batangas upang ma-disseminate o maipaalam sa tao yung tungkulin ng mga sundalo base dito sa bago nating campaign plan bayanihan. At sa pag-ikot nila, wala ho tayong nakita na sinyales na bumabalik yung tumalikod na tiga-kabila. Patuloy pa rin na nakikipagtulungan sa atin ang mga tao. Alam naman natin na kapag ang mga tao nakipagtulungan sa atin, ay patuloy na aanihin natin ang tagumpay. Patuloy na magiging mapayapa ang ating kapaligiran. Ilang ho, marami hong salamat. Magandang gabi. Thank you very much mga kaibigan. Yan po si Colonel Arnel Villarreal. Pero mga kaibigan, tayo po ay magpapaalam na sa ating palatuntunang APAP Batangas. At meron lang akong nakitang isang slide dito. At bago tayo magpaalam, gusto ko lang na iparating na yung kanilang, ito yung nakakuha sa akin ng attention dito, yung percent of debt services. Nakita ko na yung projection nila
sa revenues para sa syudad ng Lipa ay versus doon sa amortization, nakita ko na maliit lang naman talaga yung percent of debt service nila. Umaabot ng 0.65%. Kaya ito, hindi naman to talaga pwedeng i-compare sa national government. Na ang national government natin, ang utang talaga natin, halos mas malaki pa sa budget ng gobyerno natin na ginagamit natin para umandar yung makinarya ng gobyerno. But tama yun na sa magitan po ng mga kasamahan natin dito ay nalinaw natin sa atensyon ng ating mga kabayan kung ano yung strategy ninyo, paano yung operations, at yung sinasabi nyo mga figure doon ay paano nyo i-attain yung mga figure na yon, kasi yun ang pinaka-critical sa atensyon ng ating mga kabayan. And with that, I'd like to thank you all for joining us today in our program of Batangas. At bago po tayo magpaalam, gusto ko pong pasalamatan po ang aking mga iginagalang at mga ipinagmamalaking kaibigan, sila Past President Bing Andal ng Rotary Club of Lipa South, si President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, si Vice President Mar Amparo ng Rotary Club of Lipa South at ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. Pinakyaw mo na yung malaking organization dito sa Batangas, Kamara. And then, ang ay pong namumuno ng Pension and Gratuity Management Center ng buong Armed Forces of the Philippines, si Colonel Orlando Junco. Yung ating mga kasamahan po sa ibang sektor ay nasa labas na. Sila Meds Kahanding, sila Butch Nares, at si Colonel Arnel Villarreal at ang ating mga volunteers na pinamunuan po nila Villaruel at ni iba pa. Hindi ko na isa-isan kasi napakarami po nila. But of course, gusto ko mong pasalamatan po ang ating mga nakasama po galing po sa city government. Ang city treasurer po na si Dodo Rosales, palakpakan po natin siya. Ang city administrator si Attorney Leo Latido. At ang ating pong ginagalang na konsyal po ng siyudad ng Lipa, si Attorney Doming Mauhay. At dito rin po si Konsyal Avior Rocafort. At ang City Planning and Development Coordinator, si Lorna Africa. Dito rin po ang City Health Officer po ng Lipa City, si Doktora Corazon Sabile. And then si Elvira Lingao, siya pang Budget Officer po ng Lipa City. At ang accountant, si Judy Makasait. At ang director po ng Department of Social Welfare and Development po dito sa Lipa City, si Teresita Pesa. At kasama rin po ang kapatid ni Colonel Nilo Dimakulangan, si Ma'am Cecilia Dimakulangan Maranan. Sa inyong lahat, maraming salamat. Ito po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio. Antabayanan pong programang ito ng Sunday, Tuesday, Thursday, and Saturday. Dito po sa Channel 6 sa Lipa City. Sa Matas na Kahoy, Rosario, Padre Garcia at saka San Jose. Channel 6 din ho tayo, 8 to 9 din ho. Kausap ko po yung may-ari kagabi. And then sa Batangas, 3 to 4 p.m. sa Channel 73. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.